Tungkol sa Moab, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, sa aba ng Nebo, sapagkat nalagay na sira. Kiriataim ay nalagay sa kahihiyan, nasakop, ang Misgab ay nalagay sa kahihiyan at nabagsak. Ang kapurihan ng Moab ay nawala. Sa Hesbon ay nagsisikat hasila ng kasamaan laban sa kanya. Magsiparito kayo at ihiwalay natin siya sa pagkabansa. Ikaw naman, O Madmena, madadala sa katahimikan, hahabulin ka ng tabak. Ang hugong ng hiyaw mula sa Horonaim, pananamsam at malaking kapahamakan. Ang Moab ay sira, ang kaniyang mga bata ay nagpadinig ng kanilang hibik, sapagkat sa ahunan sa luhit ay magsisiahon sila na may laging pag-iyak, sapagkat kanilang narinig sa lusungan sa Horonaim ang kapanglawan ng hiyaw ng pagkapahamak. Magsitakas kayo, inyong iligtas ang inyong mga buhay, at kayo maging parang kugon sa ilang, sapagkat yamang ikaw ay tumiwala sa iyong mga gawa, at sa iyong mga kayamanan, ikaw man ay makukuha. At si Kemos ay papasok sa pagkabihag, ang kanyang mga saserdote, at ang kanyang mga prinsipe na magkakasama. At ang manglilipol ay darating sa bawat bayan, at walang bayan na makatatanan. Ang libis naman ay mawawala, at ang kapatagan ay masisira, gaya ng sinalita ng Panginoon. Mangagbigay kayo ng mga pakpak sa Moab, upang siya'y makalipad, makalabas, at ang kanyang mga bayan ay masisira, na walang sino mang tatahan doon. Sumpainawa siya na gumagawa na walang bahala sa gawain ng Panginoon, at sumpain siya na nag-uurong ng kanyang tabak sa dugo. Ang Moab natiwasay mula sa kanyang kabataan, at siya'y nagpahinga sa kanyang mga latak, at hindi na pagsalin-salin sa sisidlan at sisidlan, o pumasok man siya sa pagkabihag, kaya't ang kanyang lasa ay nananatili sa kanya, at ang kanyang bango ay hindi nababago. Kaya't narito, ang mga kaarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking susuguin sa kanila ang mga mangbubuhos, at siya'y ibubuhos nila, at kanilang tutuyuin ang kanyang mga sisidlan, at babasagin ang kanilang mga sisidlang lupa. At ang Moab ay mapapahiya dahil kay Kemos, gaya ng sangbahayan ni Israel na napahiya dahil sa Beth-el na kanilang tiwala. Bakit ninyo sinasabi, kami ay mga makapangyarihang lalaki at mga matapang na lalaki na mangdirigma? Ang Moab ay nalalagay na sira, at ang kanyang mga bayan ay mga sinampa, at ang kanyang mga piling binata ay nagsibaba sa patayan, sabi ng hari na ang pangalan ay Panginoon ng mga hukbo. Ang kasakunaan ng Moab ay malapit ng darating, at ang kanyang pagdadalamhati ay nagmamadali. Kayong lahat na nangasa palibot niya, panaghuyanin niyo siya, at ninyong lahat na nangakakakilala ng kanyang pangalan. Inyong sabihin, bakit ang matibay na tukod ay nabali, ang magandang tungkod? O ikaw na anak na babae na tumatahan sa Dibon, bumaba ka na mula sa iyong kaluwalhatian, at umupo kang uhaw, sapagkat ang manglilipol ng Moab ay sumampa laban sa iyo. Kanyang giniba ang iyong mga katibayan. O nananahan sa Aroer, tumayo ka sa tabi ng daan, at manubok ka. Itanong mo sa kanya na tumatakas, at sa kanya na tumatanan, iyong sabihin, ano ang nangyari? Ang Moab ay nalagay sa kahihiyan, sapagkat nagiba. Kayo ay magsitangis at magsihiyaw. Saysayin ninyo sa Arnon na ang Moab ay nasira, at ang kahatulan ay dumating sa lupaing patag, sa Hulon, at sa Hasa, at sa Mepaat, at sa Dibon, at sa Nebo, at sa Bet-Diblataim, at sa Kiriataim, at sa Bet-Gamul, at sa Bet-Meon, at sa Cheriot, at sa Bosra,
at sa lahat ng bayan ng lupain ng Moab, malayo o malapit. Ang sungay ng Moab ay nahiwalay at ang kanyang bisig ay nabali, sabi ng Panginoon. Languhin ninyo siya, sapagkat siya'y nagmalaki laban sa Panginoon, at ang Moab ay gugumon sa kanyang suka, at siya man ay magiging kakutyaan. Sapagkat hindi baga naging kakutyaan ang Israel sa iyo? Hindi baga siya nasumpungan sa gitna ng mga magnanakaw? Sapagkat kung paanong kadalas sinasalita mo siya, gayon nag-uuga ka ng ulo. O kayong mga nananahan sa Moab, inyong iwan ang mga bayan, at kayo'y magsitahan sa malaking bato, at maging gaya ng kalapati na nagpupugad sa mga tabi ng bunganga ng guwang. Aming nabalitaan ang kapalaluan ng Moab, na siya'y totoong palalo, ang kanyang pagmamataas at ang kanyang pagpapalalo at ang kanyang kahambugan at ang pagmamatigas ng kanyang puso. Talastas ko ang kanyang puot ay walang mangyayari, sabi ng Panginoon. Ang kanyang paghahambog ay walang nangyari. Kaya't aking tatangisan ang Moab. Oo, ako'y hihiyaw dahil sa buong Moab. Dahil sa mga tao ng Kirheres ay magsisitangis sila. Tatangis ako ng higit kaysa pagtangis ng Haser dahil sa iyo, o puno ng ubas ng Sibma. Ang iyong mga sanga ay nagsisidaan ng dagat, nagsisiabot hanggang sa dagat ng Haser. Sa iyong mga bungang tag-init at sa iyong ani ay dumaluhong ang manglilipol. At ang kasayahan at kagalakan ay naalis sa mainam na bukid at sa lupain ng Moab, at aking pinatigil ang alak sa mga alilisan. Walang yayapak na may hiyawan. Ang paghihiyawan ay hindi magiging paghihiyawan. Mula sa hiniyawan ng Hesbon hanggang sa Eleale, hanggang sa Hahas, ay naglakas sila ng kanilang tinig. Mula sa Sowar hanggang sa Horonaim, sa Eglat Selisia, sapagkat ang tubig ng Nimriman ay masisira. Bukod dito, ay aking papaglilikatin sa Moab, sabi ng Panginoon, ang naghahandog sa mataas na dako, at nagsusunog ng kamangyan sa kaniyang mga Diyos. Kaya't ang aking puso ay tumutunog na gaya ng plauta, dahil sa Moab, at ang aking puso ay tumutunog na gaya ng plauta dahil sa mga lalaki sa Kirheres, kaya't ang kasaganaan na kanyang tinangkilik ay napawi. Sapagkat bawat ulo ay kalbo, at bawat balbas ay ginupit, sa lahat ng mga kamay ay may mga kudlit, at sa mga baywang ay may kayong magaspang. Sa lahat ng mga bubunga ng Moab at sa mga lansangan niyaon ay may panaghoy saat saan man, sapagkat aking binasag ang Moab na parang sisidlan na di kinalulugdan, sabi ng Panginoon. Ano't nabagsak, ano't tumatangis, ano't ang Moab ay tumalikod na may kahihiyan. Gayon magiging kakutyaan at kapanglupaypayan ang Moab sa lahat na nangasa palibot niya. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, siya'y lilipad na parang agila, at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa Moab. Ang chariot ay nasakop, at ang mga katibayan ay nasamsam, at ang puso ng mga makapangyarihang tao ng Moab sa araw na yaon ay magiging parang puso ng babae sa kanyang pagdaramdam. Ang Moab ay masisira sa pagiging bayan, sapagkat siya'y nagmalaki laban sa Panginoon. Pagkatakot at hukay at silo ay sa iyo, o nananahan sa Moab, sabi ng Panginoon. Siyang tumatakas sa pagkatakot ay mahuhulog sa hukay, at siyang umahon sa hukay ay mahuhuli ng silo, sapagkat dadalhin ko sa kanya, sa Moab, ang taon ng pagdalaw sa kanya, sabi ng Panginoon. Silang nagsisitakas ay nagsisitayong walang lakas sa ilalim ng Hesbon, sapagkat ang apoy ay lumabas sa Hesbon,
at ang Alab mula sa gitna ng Sihon, at pinugnaw ang tagiliran ng Moab, at ang bao ng ulo ng mga manggugulo. Sa aba mo, O Moab, ang bayan ni Chemos ay nawala, sapagkat ang iyong mga anak na lalaki ay nadalang bihag, at ang iyong mga anak na babae ay nasok sa pagkabihag. Gayon may ibabalik ko uli ang Moab na mula sa pagkabihag sa mga huling araw, sabi ng Panginoon. Hanggang dito ang kahatulan sa Moab.